Grabe, no? Grabe lang yung bilis ng panahon. Kung nakita nyo nung mga nakaraang videos ko, no? Nandito yung isang kaibigan ko, no? Which is yung kaibigan ko na yun, kababata ko yun, dun sa lugar namin, no? So, kalugar ko yun. Wala lang, no? Parang na-amaze kami sa, damn, ganun na katagal, ganun na yung kahaba, yung ganun kabilis yung panahon, no? Kasi, parang, grabe lang. Nagkikwentuhan nga kami, no? Parang puro throwback, puro usapang bata. Dati talagang basketball lang kami, itambay sa labas. Actually, matagal kaming hindi nag-usap nun, no? Parang ano na lang, parang civil na ano. Kasi usually ganoon naman talaga di ba? Parang pag bata kayo, syempre yung taong labas ako nun hindi pa uso Facebook nun ngayon kasi uso na yung Facebook, social media, TikTok. Kaya yung mga bata is mas less na lumalabas, no? Yung sa amin kasi, yung time namin talagang wala. May cellphone, wala pa kami nun Kaya parang talagang kung may kailangan ako sa kanya, kung may kailangan siya sa akin, magpupuntahan talaga kami sa bahay. Hindi pa uso yung yung ita-text ka, diyan ka ba sa bahay nyo? Walang ganun. Dati sugal, kung may kailangan ka sa isang tao, sa kaibigan mo, pupuntahan mo sa bahay nila. Grabe, no? Wala lang. Parang nagkikwentuhan kami. Talagang ganun nakatagal yun. Yung mga time na yun na ginagawa lang talaga namin, parang puro basketball lang. Wala kami iniisip masyado na komplikado. Siyempre hindi katulad ngayon na may edad na kami, no? Kaibigan ko yun doon sa amin, siguro mga grade school, no? Mga grade school ako. Kasi yung taong labas talaga kami ng grade school. Lalo na pag bakasyon, ayun, araw-araw sa labas. Uso kasi dati yung papatulugin ka pa ng tanghali, no? Walang matutulog. Takas kung takas. Well, wala lang. Gusto ko lang sabihin na parang, di ba, nakita nyo, parang kami na yung isa na kami sa mga patunay na sobrang bilis ng buhay, no? Parang lang siya parang napakabilis na trip. Hindi mo alam bukas ilang taong ka na, bukas nandoon ka na. 'Di ba? Parang ano ba sabihin to? Parang gusto ko lang sabihin no, is enjoyin natin talaga every moment, no? Kasi grabe, sobrang bilis ng panahon. Nung nagkikwentuhan kami, hindi namin ma-imagine na ilang years na yung nakalipas. Matagal kaming na-disconnect nito, no? At nitong kaibigan ko to, yung nakikita nyo nga sa mga vlog ko nung nakaraan. Matagal talaga. Kasi since nung nag-high school na, syempre andyan na medyo seryoso na kayo sa pag-aaral nyo nung time na yan. Mawawalan na talaga kayo ng oras na, alam mo yon, magkita sa labas na tambay lang. Kasi ganun dati, simple lang hindi katulad nung may cellphone na talaga, may social media na. Medyo yun na yung nagpa-komplikado Yung sa amin kasi noon, start kami syempre mga bata, literal na larong labas, no? Patintero, ganyan. Basta kung ano-anong larong matripan, tas tambay lang sa labas. Ganun lang kasimple ang buhay noon So ayun nga, pagdating namin ng high school, ayun, syempre medyo kanya-kanyang buhay na. So doon na yung time na makakabuo ka ng panibagong circle of friends mo kasi mas nakakasama mo ngayon madalas yung mga kaklase mo nung high school. Hindi katulad nung kami lang na parang grade school parang naglalaro pa lang kayo yan Parang hindi pa mabubuo yung ganun na relationship bilang magkaibigan kasi mas intact ka sa mga kaibigan mo sa bahay nyo, di ba? Kung sino yung malapit dun sa inyo, makakapit bahay nyo. Pero kasi pag pasok mo ng high school, dyan mag-iiba na yung circle of friends mo kasi syempre 4 years mo sila makakasama di ba? And swerte kung naging magkaklase kayo every year hanggang 4th year nyo, no? And ayun na nga, na-disconnect nga kami nung nag-high school na. Tapos, nung nag-college, ayun talaga, wala na kaming communication nito, no? Wala na kaming communication nung kababata ako nga na yun. Ayun, parang nakikita lang kami siguro once in a blue moon. Though yung bahay namin is lang talaga, no? Magkalapit lang. Pero kasi sinarado yung daan sa gilid ng bahay namin. So, hindi na rin ako nakakatambay doon. And kasi, pag college ka na, di ba, mas less yung oras mo ngayon na tumambay. Ang mas nakakatambay mo is talagang yung mga college friends mo kasi sila na yung madalas mong kasama So talagang parang cycle yung buhay, no? Magkakaroon ka talaga ng iba't ibang kaibigan sa
existence mo dito sa mundo, no? Hindi lang isang circle of friends. Pero, sa amin kasi, parang wala naman kaming kumbaga nagkahiwalay lang dahil syempre high school and syempre yung interest is magkaiba na din. Siya napunta siya sa sayaw, which is kaya nga nakapunta siya dito sa US dahil sa pagsasayaw niya. Ako parang more on computer games ako 'di ba? More on computer games ako nung time na yon. So ayun na nga, parang ang dami lang namin realizations nung nag-uusap kami habang nag-charge kami. Parang throwback lahat. Parang nakakatuwa na parang nakakatakot din kasi ang bilis Parang fuck. Ganun lang, no? Nasa 30s na kami. Hindi ko alam kung anong saktong edad namin nung yung lagi kaming tambay sa labas, basketball. Hindi ko alam, siguro mga 12, 13, ganun. 14? Siguro, hindi ako sure pero yun yung bracket nun. And yung mga ibang kaibigan namin nun, talagang wala na rin, may sarili na rin talaga silang, may kanya-kanya na rin buhay. Pero I mean, pag nakikita, magkakakilala pa din, no? Ako, minsan kasi problema ko, mahina ako umalala sa mukha ng tao. Syempre, nag-iiba yung itsura ng tao. Kunwari, may nakita ko yung dating kaibigan ko na matagal ko na hindi nakita. Medyo hindi ko namumukaan. Kasi medyo mahina ako dun sa yung hindi ko na-achieve kung ano magiging itsura nila after ilang years. Kaya minsan hindi ko namumukaan. Kaya sa mga nakakasalubong ko dati na hindi ko namumukaan, hindi ako suplado, no? Talagang mahina lang yung memory ako sa mukha. Anyways, yun nga. Gusto ko lang sabihin na grabe, sobrang bilis lang nitong buhay na to. Ano meron tayo, no? Sasabi ko lang, enjoyin nyo. Gawin nyo anong gusto nyo. Gawin nyo kung anong magpapasaya sa inyo. Kasi pag dumating ka na talaga sa 30s mo, kailangan mo na mag-set ng priorities. Diba? Lalo na kung may pamilya ka na. Iba-iba naman kasi may mga ibang tao naman na okay lang sila na maging single sila ng matagal or ayaw talaga nila mag-asawa. Depende sa perspective, no? Pero isang lang talaga is enjoyin nyo. Isa lang to Wala naman tayong wala tayong retry sa buhay, Wala tayong respond. Yung parang sa video game, walang ganun no? Kaya ayun, enjoy nyo lang yung mga kaibigan nyo, mamili kayo ng tamang kaibigan, no? Yung circle of friends nyo. Di namin inakala yung ganun na ngayon nagkikwentuhan na kami ng ganun. Parang in a span of plus 15 years agad. Talagang enjoy. Yun lang yung masasabi ko. Enjoy, gawin nyo yung gusto nyo, gawin nyo ano yung magpapasaya sa inyo. Yun yung napaka-importante, no? Hindi natin mape-predict yung future natin. Kaya hanggat may pagkakataon tayo, enjoyin natin. Bilin mo kung anong gusto mo, bilin mo kung anong magpapasaya sa'yo. Kasi we'll never know kung ano meron bukas, diba? Every morning na gumigising tayo, sobrang laking blessing na yun. Pag dumating ka na talaga sa 30s mo and may iba ka ng priorities, talagang grabe. Enjoy mo kung ano mang ginagawa mo ngayon. Kung confused ka pa ngayon, okay lang yan kung ano gusto mo sa buhay, no? Make sure mo lang na makikita mo or magagawa mo kung ano man yung gusto mo na yun. Kasi yun yung magpapasaya sa'yo. And yun yung magpapahaba pa ng lifespan ng buhay mo. Diba na kasi yung generation natin ngayon, no? Yung mga matatanda dati na umaabot ng 70s, 80s, ang mga kinakain nila, mga healthy, no? Tayo kasi ngayon, puro processed food na, fast food, more on pork tayo. Yung mga dati kasing generation, more on gulay talaga sila. Kaya yung lifespan nila mahaba. So tayo, imagine nyo na lang tayo na kumakain lagi ng baboy, pork, isa lang pala. Basta mga meat, soft drinks, milk tea. So wala na tayo magagawa doon. Wala ang tamang recipe para mapahaba pa yung buhay natin. No? Siguro, magiging healthy na tayo starting today. Pero mahirap, no? Commitment yun Pero anyways, yun lang, no? Na-share ko lang naman. Enjoy, guys. Enjoy. Napaka-importante niya. Enjoy. Make sure masaya ka. Make sure masaya yung pamilya mo. Everything will follow. God bless.